So again, ang unang topic nga natin ay pre-vibration. So under pre-vibration, meron tayo tatlong system na pag-uusapan. Okay? So simulan muna natin doon sa pinakauna, ang tawag na natin ay spring mass model. So, kaya siya tinawag na spring mass model because yung system natin ay meron ngang make is consist ng spring. Yan, spring tayo dito. Tapos sa dulo ng spring ay maglalagay tayo ng mass. Ayun. Since ang ating system or yung model consists ng spring at mass, kaya siya ay tinawag na spring mass model. Still, yung kabilang side pa rin ng ating spring ay lagi dapat ay connected sa ground. Yan. Connected sa ground, tapos yung kabilang side ng spring ay yun nga, doon nga connected yung ating mass. So, sa pag-evaluate or pag-derive ng ating equation, we always start at state of equilibrium. Yan. So, under state of equilibrium, so ito nga yung ating uh, spring mass model. Yan, nakabitin nga siya. At yan, maliwanag na siya ay at state of equilibrium at hindi siya gumagalaw. So, therefore, yun nga, dahil nga ay state of equilibrium, so, supposedly, ang mga equation or di pala supposedly, ang dapat nating gamitin ay yung tinatawag nating tatlong equations of equilibrium. Tatlo equations of equilibrium starting with summation ng force x, summation ng force y, which is, kita nyo naman indicated na, summation of force is equal to 0, summation of force y is equals to 0, at yung summation ng moment must be also equal to 0. So, yun yung tatlong equations of equilibrium. So, bakit hindi na-include itong dalawang ito? So, yung sa x, hindi na in-include kasi kita nyo naman na yung forces involved lang dito sa drawing natin ito ay purely vertical or wala siyang horizontal component. So, dahil walang horizontal component, so therefore, ang makukuha lang natin dito ng equation ay 0 kasi wala nga eh. Diba? Pag walang x component na axis, hindi 0. Eh, equal naman talaga nga siya sa 0 kasi tama naman, di ba? Ang 0 naman talaga ay equal to 0. Eh, ang problema lang dito, hindi kasi, um, so ito hindi useful yan sa atin. Hindi natin mamagamit kasi tuloy namang 0 ay equal to 0. But in case din sa mga equation na gagamitin pa natin, ay hindi siya makakatulong. Ganon din sa moment kasi wala namang mga pivot point tayo. Pivot point kasi nga siya ay moving in a straight line. So therefore, si ganun din, 0 equal to 0. So that's why we skip these two. I-skip ko na yung dalawa doon sa tatlo. At natira na nga lang ay summation ng force. Again, dahil nga ang motion natin or yung forces involved is just purely vertical. That's why we're using summation of force y. Again, equal to 0 kasi nga state of equilibrium. And then next, kung napansin nyo yung katabi niya. Yan. So naka-indicate naman, sigurado namang maliwanag na yan, plus pa pababa. So sabihin ay hindi siya yung conventional. Diba? Ang conventional na convention ng sign natin ay pataas ay positive at pababa ay negative. So dito, ibig sabihin nito, hindi niya sinusunod yung convention at meron siyang kanya. Okay? At ang kanya nga ay binaliktad lang. Ayan, binaliktad lang. So, ang pababa nga ay positive ngayon. Okay? Mamaya ko explain bakit naging positive. But for now, ang direction muna ng positive natin ay pababa. Okay? So, ang kailangan natin ngayon nga ay summation ng forces. So, therefore, we will now, we did now to indicate the different forces involved. Siyempre, dun sa ating mass, ito ang binitin natin. So, itong mass na to, na binitin natin ay, yun nga, may mass siya. At alam natin pag may mass ay may weight. So, that's why still, nandyan pa rin yung ating weight. Ayan, weight na po. O, tapos, okay,
meron niyang tension, okay? Yung spring natin na to. Okay? So bakit siya magkakaroon ng tension? Okay? Kasi nga, initially, ito, kung napansin nyo, yung initial na state ng ating spring is yung tinatawag na unstretched. So hindi pa siya nababanat. At ibig sabihin pa rin nun, ay wala pa rin load. Ayan, kaya may dash dito na line. Actually nga, supposedly, nandyan yung ating mass, hindi pa nga lang natin, hindi pa lang natin binibitin. Pero once na ibinitin natin doon, yung ating mass na yun, di ba ang tendency ay, syempre, ma-stretch yung spring natin. So, ito na siya. State niya, equilibrium ha. Yan, nakalagay niya. Sabihin niya, hindi yan gumagalaw. Pero, yun nga, dahil nga stretch yung spring natin, as indicated nitong delta ST, so therefore ngayon, ang gusto laging gawin ng spring na to ay bumalik sa kanyang original state, itong unstretched. So gusto niya laging bumalik dito. Yun nga lang, di nga siya makabalik kasi nga may weight na nakabalik. So therefore, yung force ngayon na ina-exert ng ating spring doon sa ating mass would be pataas. Kasi nga gustong bumalik nitong dulong ito doon sa kanyang unstretched na state. So that's why our direction ng ating tension ng spring ay pataas. Kasi nga gusto niya bumalik doon sa original na position. Okay? Tapos, ayun na nga, kukunin na nga natin yung summation ng force. So, ang tanong na lang ay, bakit nga pababa ay positive? Ang dahilan lang nun ay para hindi na tayo malito, lalo na dito sa spring. Ang spring kasi dyan ang nakapagpapalito ko anong gagawin dyan sa spring. Kasi diba, normally, ang sa spring ay pagpahaba ay padagdag, which is flat. At pagpa-compress ay pabawas, which is negative. Okay? Yun yung part na nakakalito. Eh. Tapos pag na-stretch ang spring, diba, may direction siya na kanya. Tapos pag pa-compress ang spring, mayroon din siyang kanyang direction. Okay? So para hindi na lang malito, okay, since di naman, ang direction ng ating stretch ng spring ay mula dito papunta dito, yan, pababa. Kita nyo na, di ba? From the unstretched position papunta sa kanyang equilibrium position, pababa yung direction na yun. Okay? So para hindi na tayo magka-problema, lalo nga sa spring, so tunay nga, spring nga naman talaga nakakapagpalito dyan. Ay di sundan na lang natin yung direction ng stretch ng spring, which is pababa. Sundan na lang natin yung stretch ng spring. Ito na sabi ko, pababa nga ay positive. So therefore, yung lahat na direction na pababa ay magiging positive. That's why now, our weight na normally ay negative, di ba? Nagiging positive ngayon siya. Kasi nga, sabi ko, positive nga ay pababa. At syempre, yung tension ng ating spring, na letter T, ay pataas, kaya ngayon siya ay negative. So, yun ang mandalwa ang ating force involved. Ayan, ito nga yung ating consider na FBD ng ating mass. And we have the weight and then tension ng spring. So therefore, yung summation na yun, which is weight minus ng tension ng spring, would be now equal to 0. At katulad nga ng sabi ko, siya nga ay, katulad ng sabi ko nga, siya nga ay tension ng spring. At yung force exerted by the spring, ah, ayun. So, balik ako dun sa spring. Yan, spring. Yung force exerted by the spring. So, kaya tension, kasi nga yung tension exerted by the at yung spring ay laging sumusunod dun sa equation na or dun sa proportionality na sabi nga ay force exerted by the spring is directly proportional to the change in length or dun nga sa deformation ng spring. Okay? So change in length, yan kaya delta x or another term nga dyan ay deformation.
At itong equation yung ito ay yung tinatawag nating Hooke's law. Itong equation yung ito, yung tinatawag na Hooke's law, where the force exerted by the spring is directly proportional to its deformation or yung change in length. So following this proportionality, we will get our equation, which is F, which is again force exerted by the spring, is now equal to the spring constant, which is K, then multiplied by delta X. Ulitin ko lang ulit, ito ang delta X is yung change, yan, kaya yung delta, or deformation. Kaya ko na rin sinasabi or binabagit yung deformation kasi yung initial na movement ng ating spring is now indicated by this delta ST. Hindi na siya delta X. Ginamit na lang ay delta ST kasi nga siya delta kasi nga consider siya as deformation or paghaba ng spring. So, ST, ang ibig sabihin na lang is ST ay sa start, sa simula, starting. Okay? Or another term kung ginagamit lagi dito is the initial deformation of the spring. Nagkaroon ng initial kasi nga binitinan mo ng mas syempre mababanat talaga yan or may stretch or made-deform. Okay? So again, following this equation, yung ating Hooke's law, where F na is the tension of the spring, which is yung T. Tapos yung K is property ng spring, pero K pa rin siya, katulad ng napansin dito. And yung change in length is now represented by delta ST. So therefore, this equation now, and naka-indicating dito, would now become tension of the spring is equals to K delta ST. Di yun nga yung equation na para sa spring. So ang gagawin lang natin ay ito ay isa-substitute niya dito. So direct yung substitution lang. Kaya pagdating dito, ang mangyari nga ay weight. Ang mangyari nga sa equation natin ay weight minus K delta ST is equal now to 0. Delta lang yung tension ng spring ng K delta ST. Then ang last na gagawin ay yung negative K delta ST na to, ilipat lang natin sa kabila dito sa may 0 para positive lahat ng value. So therefore, we will now have W is equals to K delta ST. Okay. So, dito, pwede pa tayo mga mag-divide ng K, mag-divide ng deformation, okay? Pero hindi na natin yung gagawin kasi hindi na naman magkakaroon ng further, wala nang, or the same na lang naman din siya, yun na lang. Okay? Kung baka wala na magiging further improvement, yun na lang siguro. So, sa Tagalog ay wala nang mangyayari dyan. Hanggang dyan na lang yung ating equation na makukuha. I-divide man natin ng K, same lang din siya doon sa una. Ita-times lang din natin ng K. So, kaya hanggang dito na muna yung ating equation na to for our state of equilibrium. Therefore, we will now have our weight is equals to K delta S. Okay ba yun? Hindi ba ako naputol? Double check ko lang din. Okay po. Hindi Okay. po, sir. Okay, thank you. Next ay, maliwanag naman dito, sa pangalan na to ay, state nga ng equilibrium. So therefore, hindi yan gumagalaw kasi nga state of equilibrium. Kapag hindi gumagalaw, edi wala tayong vibration. So kailangan niyang gumalaw para magkaroon ng vibration. Okay? Kaya yun yung sunod na nangyari dito. So dito ay merong dalawang set ng drawing. Yung una, itong nasa kaliwang ito, yan din yung drawing kanina. Kinopya ko lang. Yan din yung kaninang ito. Yan, kinopya ko lang. Ito ay ito rin. Kasi mula dito, kasi nga state of equilibrium, kailangan niyang gumalaw. Ayan, nakasulat, equilibrium. At para yan gumalaw, ang gagawin natin ngayon ay hihilahin pa natin yung further pababa. So kaya natin hihilahin pababa at hindi tutulak pataas is para lang din hindi na tayo magka-problema dun sa ating deformation. Okay? So dito nga isa pahaba na siya. So dito, pahabain pa natin para
pag tayo gumamit ulit ng equation ng ating um, ng Hooke's law, hindi na natin kailangan pang maging nakakalito na yan. Hindi na natin sabihin. Nakakalito na kasi kapag itinulak pa natin siya pataas. Eh kung, di ba nga sabi ko nga dito, ay pababa na nga siya. So ito nga, wala dito hanggang dito ay pababa yung ating delta ST. So ang gawin na lang natin ay hilahin na lang natin siya further pababa para iisang direction na lang ito. Para din yung ating maging equation mamaya ay hindi na nakakalito. So we just further pull it downward. Then after natin ma-pull downward, edi bibitawan na natin. At once na binitawan na natin yun, ayan, magkakaroon na siya ng oscillation. At yung oscillation niya yun, ayun nga yung ating magiging vibration. So from this position na hinila natin bago natin pitawan, we will now again evaluate our forces. At katulad din kanina, kita nyo naman na ang ating direction ng forces is just vertical. So therefore, we will only use summation ng force 1. Pero, dahil nga ito ay nasa state na ng vibration, so therefore, gumagalaw na yan. So yung ating summation ng force ngayon ay hindi na equal to 0 kasi nga gumagalaw na siya. Nasa state na nga siya ng vibration. Yung kanina nga ay equilibrium. Yan talaga hindi gumagalaw kaya equal talaga siya 0. Ito ngayon siya ay gumagalaw. Kaya ang mangyari ngayon, hindi na siya equal to 0 kundi equal ngayon siya to the product ng mass and its acceleration. Okay? At kung napansin nyo, yung equation na yan, na summation ng force y equals to m times acceleration is yung tinatawag natin Newton's second law of motion. Second na lang ay word na second law of motion. So, yan nga yung ating Newton's second law of motion. So, according to Newton's second law of motion, acceleration niya ay directly proportional to the force and inversely proportional to the mass. The force is directly proportional to acceleration but inversely proportional to the mass, or kapag na-simplify yun, ay yun nga yung force is equals to mass times acceleration. Pero katulad na nakita nyo dito, at yung kanina din, hindi lang naman iisang force yung pinag-usapan natin. Dito ay at least meron tayo ditong dalawa. So in order to get the force, actual force applied, lalagyan ngayon natin siya ng summation. Kaya pati ngayon, tulad sabi ko, puro solution din natin ay same na is tapos ito direction ito lang din para hindi na tayo pag spring so hindi naman natin siya therefore sundan na lang there ito ay yung ating siya ito na lang sa ating D brain picture ay ngayon ay katulad sa kabilang ito acceleration. Ano ngayon naging acceleration ito? Kaya siya naging ganito kasi nga from state of equilibrium hinila natin siya pababa. So yung paghila natin pababa ganito ay nagkaroon na rin siya ng acceleration pababa. And hinila natin ito pababa. Hinila pababa, ay di nagkaroon din ng acceleration siya pababa. Sir, nagpuputol-putol po kayo. Nagpuputol-putol. Antay Yes, lang. May kausap lang ako sa akin.
Okay. Total pa kanina. Nagpuputol-putol pa rin po, sir. Oh. Hello. Choppy pa rin po, sir, yung audio Sabi niyo pa po. yung audio ko. So, ayan. Okay pa rin. Hello. Ganun pa rin po, sir. Okay. Wala ba ka? Wala ba? Thank you. Ayun. Okay, check lang, check. Putol pa rin. Opo, Opo, sir. sir. Putol-putol pa rin po kayo. Paano? Gano'n. Paano nga kaya? Paano nga kaya ito? Gusto ko eh. Hindi. Bakit? Kaya Sir, excuse me po, hindi po talaga namin maano. nag-set po eh. Nag-restart na Nagpuputol ako. po. Nagre-restart na yung audio. Yung aking internet. Paano ba?
Ayan. Ayan kaya. Hindi pa din. Yan sir, Putol-putol okay pa na din. po. Okay Yan, na. malinaw na po. Ay, nako. Anyway. Ano ba parang ano yung ano nga, choppy lang talaga kanina. Again, kaya ako tinatanong kasi wala naman akong pang monitor. Eh. Choppy lang talaga. Yung putol-putol lang talaga siya. Opo sir, putol-putol po Ah, kayo sige. kanina. Sige, sige. Kanina. Kanina lang. Pero saan kayang part yun? Tama na. Mag-share lang ako. Saan kayang part dito sa presentation ko? Saan part? Dito siguro. Pa Yung double. po Yan sir, po ata, ano po, sir, sa... pinapakita niyo po yung pinagkaiba po nung una po tsaka niyan po. Doon Itong po dalawa. simula magputol. Opo. Itong dalawa. Sige. Dito nung kanina. So sa mga salita ay nakuha naintindihan niyo naman ninyo kung saan galing tong WK Delta ST na to. Saan galing? Yes po. Sige, yun na lang. Maliwanag naman. Sige. So kahit doon ka na lang simulan. Okay? So itong drawing na to, dalawang set ng drawing. Yan, itong nasa kaliwang ito, yan, kung napansin mo, yun din yung nasa kaliwang ito. Kasi nga siya ay state of equilibrium. Pero pag sinabi nga natin state of equilibrium, hindi nga siya gagalaw. Hindi gumagalaw. Pag hindi gumagalaw ay hindi syempre vibration yan kasi nga kailangan magkaroon ng motion para maging vibration. That's why ang una natin gagawin para gumalaw ito, isihilahin natin ito pababa. So itong drawing na to nakaputol ay ito rin yun. Ito yung parehas talaga dyan. Yung state of equilibrium na to. So para gumalaw ito, edi ang gagawin niya natin, hihilahin pa natin siya pababa. Hihilahin natin further pababa. So, pag hinila natin pababa, ang gagawin natin sunod ay, syempre, bibitawan natin. Once na binitawan natin yan, ito na siya. Mag-move back and forth na siya between these 2 points na yan. Mag-move back and forth na siya. At dahil gumagalaw na siya, yung magiging equation ngayon natin, na dating summation ng force is equal to 0 previously ito. So, siya ngayon ay magiging summation ng force which is now equal to mass times acceleration. Na itong equation na to na force is equals to mass times acceleration na is ito nga yung ating tinatawag na Newton's second law of motion. Na yung Newton's second law of motion, ito nga yung force is equals to mass times acceleration. Pero syempre, yung force niya nag-iisa lang, ayan, katulad na napansin niyo dito. Meron nga tayong at least dalawang force. So in order to consolidate yung lahat ng forces na yun, ilagyan natin ng summation. That's why our equation would now become summation ng force is equals to mass times acceleration. At dahil nga, y-axis lang yung pinag-uusapan natin. So therefore, our force would be also y-axis. Ganun din yung acceleration natin is also y. So therefore ngayon, yung ating FBD ngayon dito ay magiging dalawang part dito na sa kabila, mas malaki. So magiging dalawang part yung ating FBD. Isang FBD na para sa forces, which is still consists of our weight na pababa. Ayan, weight na pababa. At yung tension ng spring, nagbago man siya ng equation, pero yun pa rin naman siya. Tension pa rin ng spring kasi kung napansin nyo sa stretch pa rin yung spring natin. Ayan. O double check ko lang, okay naman. Okay naman. Apo. Okay, sige. Time ano na lang ha, medyo dadalasan ko na lang yung pagtatanong para at least may feedback sa akin kung ano nangyari. Baka kasi nga naputol. Okay. At sige, tuloy natin. At medyo huli tayo ng siguro 15 minutes. Anyway. Tuloy natin. So kaya nga, nandun pa rin yung dalawang force involved. Katulad kanina, we still have the weight at yung tension ng spring. Pero syempre, katulad ng sabi ko nga dito, we further pull our spring downward. Di ba sabi nga dito sa Hooke's law, ay depende nga siya sa deformation ng spring. So therefore, yung deformation ng spring ngayon natin ay madadagdagan. Ayan. Nagkakaroon tayo ng plus kasi nga, ang total deformation niya again, starting from our unstretched
nahila siya pababa dahil nga ng ating weight. Tapos hinila pa natin siya pababa dahil nga kailangan niyang gumalaw. So therefore, our total deformation ngayon would consist of the initial deformation, which is again delta ST, plus additional deformation due to yung una na nating hila, the initial pull, para nga magkaroon ng vibration. Okay. Kaya kung napansin nyo, yung equation ngayon ng ating tension ng spring would now become equal to K times the sum of the initial deformation plus the additional deformation, which is yung X na yun. Ito nyo naman yung comparison ng dalawa. Ayan. Kaya pagdating dito, ayan, the tension ng spring ngayon will become K times the sum ng delta ST at ng X. And then next ay yung kabilang side naman, pansin nyo equal. So bakit may equal? Katulad din ng ating so that force, di equal yan doon sa kabila na action. Yan, kaya yan may equal dito. Para mapilit ay yung may action. So ang pwede dito parang din na ay acceleration na lang. So pababa pero ko ba? So naging pababa kasi diba sabi ko nga, state of equilibrium ito. So, hindi nga yung gumagalaw. Kailangan niya yung gumalaw. Sa parang, ay yung hila natin pababa ngayon will cause acceleration pababa from this position ng ating block na ito. So, therefore, acceleration ngayon natin ay pababa ito. Okay? Double check ko lang. Okay naman. Hindi naman putol-putol. Yes po, sir. Okay naman po. Okay. Thank you. Continue natin. So therefore, using these equations ngayon, yan ngayon yung i-apply natin. Sorry. Itong diagram natin pala. So using this diagram, again, ito nga yung force equals to sa ating acceleration. And still using our indicated direction here na pababa ay positive. Again, para nga malinaw, kaya nga pababa ay positive, para nga hindi na natin problemahin, lalo na itong pag-i-stretch ng spring. So, ang tanging nagpapalito lang dyan ay paano yung magiging direction sa spring. Eh kung puro pahaba yung magiging direction natin, so pagdating dito, hindi na natin problema ang magiging positive at negative din dito. Kaya puro pahila or sa pahaba yung ating spring. Okay? So therefore now, yung ating summation ng force would be still pababa na weight, kaya positive siya. At yung pataas na tension ng spring ay negative dahil nga baliktad. Dahil sa kabilang side ng equation, edi yung mass multiplied ng acceleration at ang acceleration nga ay laging may direction at pababa din siya. So therefore, susundan niya lang din yung direction na naka-indicate dito, which is also pababa ay positive. So that's why ang indicating din dito ay positive yung ating acceleration. Ayan. Excuse lang doon. Ayan. So, kaya naging positive doon. Pero alam niyo naman na positive ay pwede namang i-emit. So, para lang maliwanag na siya nga ay proba. Kaya talagang, or kailangan talaga natin siyang i-indicate na positive. At katulad ng sabi ko nga kanina, dahil nga nagbago yung, or na-stretch nga yung spring, so therefore, our new equation for the tension of the spring would now become the product nga ng ating spring constant multiplied by the new deformation of the spring, which consists of the initial deformation plus the additional deformation due to the initial pull. So dito ngayon, isa-substitute natin doon sa tension ngayon. Therefore, it will become ito. Tapos yung plus na to para sa mass and acceleration ay tinanggal na yung plus kasi understood naman ito ay positive. Okay? So now, yung tension ng spring ay magiging negative siya kasi nga negative yung tension. And then next ay i-distribute natin itong negative K. Negative K kasi kasama din yung K doon sa negative. Kaya dito walang problema. Magiging negative K delta ST lang siya kasi magkatabi naman. Pero pagdating dito sa kabilang ito, dahil nga ito yung positive,
at ito ay negative. So therefore, positive times negative ay negative. Tapos yung product ng K at yung X, edi negative KX. And then next ay babalikan natin yung kaninang equation na nakuha natin under state of equilibrium. Nasabi nga natin dito, ito naka-indicate naman, at inulit ko lang ulit siya dito. Nasabi nga natin at state of equilibrium, weight is equals to K delta ST. So therefore, itong part na to ay equal nga, di ba? Yan, W is equal to K delta ST. Pero, pinag-minus natin. Itong dalawang ito ay equal, tapos pinag-minus natin. So therefore, yung magiging sagot nito ay equal na to 0. So lagay nyo ng line, tapos ganun, equal to 0. Okay? Hindi ang cancel ha. Ang cancel ay pang-divide lang. Hindi cancel. Basta siya equal to 0 na lang yan. Hindi yung arrow, tapos equal to 0. So kung ito ay equal to 0, so ang matitira na lang ay itong negative kx. Sa kabila, transpose. So therefore, our equation would now become mass times acceleration plus kx is equals to 0. Okay? At ang nangyayari ngayon, bukod sa x ay dagdag na stretch. So bukod sa x ay dagdag na stretch ng ating spring katulad ng indicated dito, ay siya na rin ang magiging position ng ating mass from our reference na state of equilibrium. Okay? So mula sa state of equilibrium, kung gaano siya kalayo. So bukod sa magiging additional length siya dun sa ating spring, ay magiging position din siya ng ating mass. Again, ang reference niya ay from the position of equilibrium. So kung x ay magiging position, at meron nga tayo ditong a na acceleration, eh di ba nga ang position ay may kaugnayan sa acceleration through second derivative. Okay? Again, x would now become position. Position siya ng block from our state of equilibrium. Magiging position na siya at may kaugnayan lagi yung position at yung acceleration din ng block na yun, which is acceleration niya is second derivative of x with respect to time. Or another term nga ay x double prime. Or second derivative. Second derivative ng x with respect to time. So therefore now, ang acceleration natin ngayon ay magiging x double prime. So therefore, this would be now our equation, mx double prime plus kx equal to 0. At ang ating generation, yung tinatawag natin itong equation na ito. Dito magiging x is equals to c sub 1 sine ng square plus c sub 1 dahil kasi dahil na siya, no? Derivative lang isa. Wala. Kinagawad niya yun ng cosine dito. Saan lang yung cosine yun? Pero pa din yung square. Parang hindi lang galing yung square. No? Kasi yung step na nawawala sa pagitan nitong dalawang equation na to ay yung ating yung nawawala ay sagot. Ito, may mga
Okay. Disconnected? Connected? Sir, nagpuputol-putol po kayo kanina. Nagpuputol-putol ka. So, nag-reconnect na ako ngayon, putol-putol pa rin. Yan sir, okay na po. Okay na rin ulit. Naka-internet. Anyway. Saan kaya ang part na, naputol? Para man lang. Doon po, sir, sa last equation. Hello? Putol-putol ulit? Ano, isa? Hello nga, hello? Hello po. Hello? Ano ga? Putol-putol nga ako. Ayan po, okay na. Ha? O, check ko lang. Nandiyan nga si Rafael. Yes po sir, nandito po. Ayan, sige. So, yung huwag kong kalimutan yung sinabi ko nung una ha. Una kong sabi. O wala ba ako nasabi? Nung last time. Nung sa introduction natin. Dikat may hinabilin ako sa mga representative. Yes po sir, meron po. Ayun, ayun. Sige ha. Ina-expect kong gawin mo yun ha. Para nga ako'y sa mga tayo may kausap. Narinig mo ka ako. Yes po sir, nasagot po ako sir Sige. kapag ano po. Sige. Kasi kanina kasi tahimik eh. So hindi ko alam kung putol ba ako or ano. Or yun nga, putol-putol ba ako? Yun kasi, nag-aantay ako ng reply sa inyo kasi nga, ako ay walang monitor, meaning hindi ko alam nga kung putol-putol ba talaga ako. So, inaantay ko yung reply nyo. Okay? Intindihan mo ako, Rafael? Yes po sir, copy po. Sige. Saan nga ako huling na ano? Saan huli ako na putol para makaabot tayo sa discussion?
Ano ko lang na putol? Sir, dyan po sa last equation, dun po sa may, yun pong MX double prime po. Ito. Pila. Dalawa. So, saan na lang ako nakarating na hindi putol? Dito o sa kabila pa? Dalawa yung set na yan. Amin na, hindi na alam. Amin na. Mas magaling yung nagsasabi ng totoo. Mas agad tong tahimik. Tulungan ni ano, yung isa pa. Sir, Yes, go ahead. bali po dun ang hindi lang po nagputol-putol hanggang dyan lang po sa second to the last yun pong MX double prime plus X plus Ito. KX equals 0. Tapos yun pong X, Dito. yung last equation Ito, po ay to. hindi na po naintindihan. Dyan na Yun. po nag-choppy. Sige, thank you. Salamat doon. Sino ba yun? Basta hindi ko katulad na nakita nyo ha, itong nasa screen ko ngayon, ayan din ang nakikita ko. Kaya nga, hindi ko ngayon makita kung sinong umimik sa inyo ha. Sino dito sa mga to ha. Kaya imik na lang kayo para din hindi maubos ang oras. Anyway, sige. So yun nga. So ito na nga yung ating final equation. Okay, yung mx double prime na yan plus kx is equal to 0. At ang ating tawagan natin ay general solution dito sa equation na to ay yan yung x is equals to c sub 1 sine of square root of k over m times t plus c sub 2 cosine of square root of k over m times t. At kung napansin nyo, diba? Mula din lang dito sa ganitong kasimple equation na may double prime at yung x, ay may sumulpot na sine cosine, may square root pa dito, o tapos may c sub 1 at c sub 2 pa. So, ang tanong ngayon ay saan lupalot ngayon ito? Galing yung mga equation na yan. Okay? Yung ang nawawala dito, ayan, kaya may double, may arrow, may line ako na may double arrowhead. Kasi yung nawawala dyan, ayan nga yung pinag-usapan ninyo sa differential equation. Yun yung yun na lang eh. Ang tamang pala eh. Yan yung napag-usapan sa differential equation. Itong nawawala dito sa pagitan. At ano nga yung nawawala dyan? Ito nga yung tinatawag nating homogeneous linear second order pa na differential equation. Second order siya. Okay? So homogeneous, ang dahilan lang kaya naging homogeneous kasi ito yung general solution. Ang differential equation natin itong may power power tuloy, may differentiation. So yan yung ating differential equation. At kung titingnan niyo yung ating differential equation na yan, ay equal to 0. At dahil siya naka-equal to 0, ang tawag natin doon sa differential equation ay homogeneous. Yun lang talaga yun. Pag naka-equal to 0, ang equation natin ay homogeneous. Then linear, kasi yung ating differentiation ay nag-i-increase by 1. Or linearly ang increase niya. Increase by 1, pero kung titingnan nyo, di ba? From x naging second derivative. Akala ko ba increase by 1? Akala ko ba Rafael, kung putol-putol ako, pwede man ako interact, hindi man ako nakagalit. Magaling yung mas magaling yung nagsasabi ng totoo ko sa amin. Sir, nawala po kayo dun sa sinabi niyo pong nung nag-increase by 1. Nag-increase by 1, sige. Thank you. Ang ano na lang ay ito, sabi ko nga, di ba, linear. Ito, linear. Okay.
So, pag linear kasi, ang derivative natin ay ganyan. Sisimula sa wala, dapat ang kasunod ay 1, tapos saka ay 2. Okay? So, bakit nawawala yung 1? No? Kasi, para ang isipin nyo na lang, nandyan pa rin yung ating first derivative kasi kumbaga, luwak daw siya, di ba? From 0, yung 1 na nawawala, papunta sa 2. Kaya kasi yung region ay niya, x double. Yung coefficient, or yung nasa una na, derivative, isang prime, ay 0 yung nasa unahan niya. Kaya hindi nyo nga siya makita. Pero kung napansin nyo, wala. Or kumbaga 0, 1, tapos 2. O di kaya ano pa rin yan? Linear pa rin pa niyang um, from wala sa derivative. Patol ba? Medyo po, pero nagets naman po. Limit bawal kasi may first na scare. Bawal. And then second order, ang ibig sabihin lang ng second order ay yung pinakamataas na derivative natin ay second derivative. So, second derivative means second order. Okay. So, yung kabuuan ng ating differential equation, ayun nga, homogeneous, again, kaya siya nag-homogeneous kasi nga, ayun lang, literal na equal lang to 0. Equal to 0. Kaya ang ating differential equation ay homogeneous, linear, dahil nga yung degree ng differentiation ay linear, starting from 0 plus 1. And then, second order kasi ang highest ay second derivative. Okay? Check ko lang ulit. Pasensya kung paulit-ulit. Kasi kanina pang putol-putol ako. Okay naman, yung sabi kong yon, yung tatlong property ng differential equation. Okay naman po, sir. Thank you doon. No, differential equation. Ang ginagamit natin doon, if you na may partikulo na differential equation, you may, ito, yung suspended ng rule tayo. Again, kasi yung unang part ng equation sa inyo, pwede mga different type ng equation. Simula sa news, tapos niya, Sir, nagpuputol-putol na naman po. Nagpuputol-putol po ulit kayo, sir. yes, ano, yan po. Hello. Hello. Parang hello. Hello po, choppy po, sir. Happy po kayo, sir. Talaga? Oh. Doing ay why
Ayan kaya. Ako'y suko na. Putol-putol talaga. Ayan, ano? Okay na po, sir. Okay na. Okay na. Sige, thank you. Ayan. Sige, ano? Carlo, sasabihin ka. May napindot lang. Hello? Carlo nga, di ba? Tama, Carlo. Nakataas ang kamay mo. Bakit ya? Napindot lang. Ano ga? Carlo? Sorry po, napindot lang po ng pusa. Ayan. Sige. Walang problema. Inaantay ko lang ang reply mo. Sige, tuloy natin. So, nasa ano na ako, kung paano ngayon yung siya susolvin. So, paano natin susolvin ito? Ito nga yung solution. Paano siya naging ganon? Kaya nga siya naging ganon kasi nga, meron tayong homogeneous linear differential equation. Okay? Kung saan nga, doon nga sa homogeneous linear differential equation, ito yung part na kung saan meron tayong different cases. Ayan, katulad nito, ay nakalagay. Case number 2, two conjugate roots. So yung depende kung anong root ang lalabas sa atin. Tapos base doon, ay magkakaroon tayo ng equation. Okay? So ganun ang gagawin natin ngayon dito. So babalikan natin yung ating homogeneous na linear differential equation. Okay? So, ito nga yun yung kanina, yung mx double prime plus kx equal to 0. And then, ang sunod natin gagawin ay i-express natin yung ating differential equation into its differential operator. So dito lang, di ba sabi nga natin yung x double prime ay equal nga sa second derivative. O ditong second derivative na yan yung tinatawag na differential operator. Ay katulad na nakita nyo sa ating second derivative, siya nga ay naka-squared. So therefore, ang ating second derivative na to ay magiging d squared. So bakit capital letter D at hindi small letter t? Kasi kasama dyan yung dt squared sa ilalim. Kasi nga siya ay differential operator. Itong isang buong ito. Yan yung ating differential operator. Kaya, okay pa. Okay, na ulit. Okay pa Opo, naman. sir, medyo Okay na. putol po. Pero naiintindihan ko. At dahil common x, kasi nga magiging d squared x yan. Okay? So d squared x, tapos may kx na dito, so kaya pwede natin i-factor out. Okay? So kaya natin pinactor out kasi ang kailangan natin malaman ay yung value ng binion. Pero katulad ng sabi ko, yan ay operator. Katulad ng mga plus at times at divide, yun. Hindi mo lang pwedeng lagyan ng number yung mga operator na yan. Yung mga plus, hindi mo pwedeng plus equals 4. Hindi mo pwedeng ganun, di ba? Pero yun kasi kailangan natin malaman yung mismong tinatawag natin differential operator. So para makuha natin yung value na yan, kasi nga may product tayo, pag may product tayo na naka-equal to 0, yung isa sa mga product na yun ay pwede nating equate to 0. Kaya itong nasa unahan na to ay pwede na yun nating equal to 0. Pero katulad ng sabi ko, ito yung dapat natin makuha ng value. So para makuha na natin ng value ay i-introduce natin yung tinatawag nating characteristic equation or yung characteristic na value. Ito. Okay? So from D, nagiging lambda siya. Okay ha? Hindi pa naman putol-putol.
Yes po. Hindi po, sir. Sige, sige. Okay, thank you doon sa reply. So para mas mabilis, so from double prime magiging D siya, kailangan niyang dumaan ng D, okay? Kasi hindi mo to pwedeng gawing lambda squared agad. Okay? Kaya kailangan niyang dumaan ng differential operator, and after that, magiging lambda squared siya. And then pagkatapos nun ay kailangan ngayon nating malaman yung value ng lambda yan. So, paano ngayon malalaman yung value ng lambda? So katulad naman ito, siya naman ay naka-equal to 0. So therefore, ang gagawin natin ay itong positive k na to ay ililipat natin sa kabila. So from positive magiging negative siya. Kaya kung napansin nyo dito sa sunod, ay meron tayong negative k. Kasi nga yung k na yun nilipat sa kabila. Tapos ang kailangan nga lang natin ay yung lambda squared. So therefore, i-divide natin both sides ng ating equation dito ng m. So para maging lambda squared na lang siya. Okay. Okay kaya? I mean, hindi ako putol-putol. Apo, sir. Okay, sige. Hindi po. Tingnan natin. Thank you. O, di nakuha na nga natin yung unang step, which is lambda squared is equals to negative k over m. Tapos ang sunod, edi syempre, i-square root na natin both sides ng ating equation para, ayan, lambda na lang siya. Pero ito yung step na minsan ay nakakalimutan na, lalo na pag nag-a-apply tayo ng square root, which is yung application ng plus at minus. Ang square root lagi ay may dalawang side lagi yan. Yung positive side at yung negative side ng square root. Kaya yan ay laging plus minus sa ating square root. Tapos, ang sunod ay meron nga tayong square root ng negative. Okay? Negative k over m. At pag nagkaroon tayo ng square root ng negative, or specifically negative 1, ay nare-represent natin siya as I, na yung I nga ay tinatawag natin imaginary number. Okay? So itong square root ng negative na to, yung square root ng negative ay magiging I ito. Kasi nga imaginary number siya. At yung I, para maliwanag, yan ay nasa labas ng square root. Yung kasi yung mismong square root ng negative 1, kaya siya ay nasa labas na ng square root. Check ko lang ulit. Okay naman. Hindi pa ako putol-putol. Okay naman po, sir. Okay, sige. Thank you. So therefore, pag tingnan nyo ngayon yung ating root, again, yung root nga ay yung lambda, katulad na napansin nyo dito. Okay? So therefore, our root is an imaginary root. Tapos, ang gagawin lang doon, katulad na nakita nyo dito sa aking sample na to, hahanapin mo doon sa different cases kung ano ang gagawin kapag imaginary root ang nakuha natin doon sa lambda. Ayun, ito yun, lambda rin yun. So, hahanapin ngayon sa cases na yun kung anong gagawin. Pag ang sagot natin ay imaginary root. At according to that listahan, ang magiging solution natin ay ito, yung may sine cosine na part. Yun. At katulad na sabi ko, yung nawawala na dito ay yung different cases. Okay? Sana man lang inabang na pag-usapan nyo yun nung kayo yung nagdi-differential equation. Okay? So, pakibalikan ng libro or kahit anong references sa differential equation at yun nandito. Kasi yung part na siya, no? Kaya ko lang sabihin, pagkatapos nito, titingnan doon sa listahan ng cases at base sa listahan ng cases na imaginary root, siya daw ay magiging sine at cosine. Okay kaya? Okay kaya? Double check ko lang ulit. Naintindihan niyo on? Apo, sir. Sige, thank you. Para na rin maliwanag kung bakit nga naging sine cosine, bukod kasi sa mga cases na yun, kaya rin ito naging sine cosine. Ang dahilan lang kasi ay yung sine na nasa unahan na yun. O yun talaga yun. Yung talagang, yung sine na plus positive na yun, yun ang naging cos. Kaya, yun nga, naging cos, kaya tayo nagkaroon ng sine and cosine function. Okay? Sine at cosine function. Then yung square root of k over m, ay yan nga yung nandoon sa unahan ng ating imaginary number. Ayan. Kaya yung square root of k over m ay ito rin yan. Yan din yan. Okay? Yung nasa unahan ng ay na yan, yung imaginary.
O tapos, katulad din ng kapag tayo nag-integrate, nag-integration, o dahil nga ito yung differential equation, di ba laging may plus C sa integration, di ba? O edi yung plus C, ito na yun siya. C sub 1 at C sub 2. Pinaghiwalay na siya. Kasi may kanya dapat ito, yung sine, may kanya rin yung cosine. Ang last na lang na tanong ay saan lupalop itong galing itong x na to. Yan. Yung x na yan ay galing dun sa ating second derivative. Diba sabi nga dt squared. So therefore, yung time na to ay galing lang din dito sa x na to. At itong x na to, ayan nga yung kanina nating pinactor out ito. Or, yan nga yung nandun sa taas ng ating derivative which is in terms of x. Kaya kung ano ito, kung namang letter ito, yun din dapat ito, nasa unahan. Taas ko nang nasa ilalim, dito dapat yung nandito sa derivative. Okay? Okay kaya? Naintindihan kaya ko ng pixel kong yun? Kung saan galing yung x pati yung t? Yes po, sir. Okay, sige. So, thank you. Thank you. So kaya nga, ang ating equation niya ay naging ganito na. Ayan. So para na lang, kung tayo magsasolve, okay? So para man hindi talaga siya lumakdaw talaga, ang gagawin na lang natin ay una, gawin natin yung nasa unahan ng double prime ay wala siyang katabi. Hindi yan 0, wala lang katabi. Or 1 na lang siya. So kaya ang gagawin sunod dito ay i-divide natin both sides by m. So kaya magkakaroon tayo ng x double prime plus k over m times x equal to 0. O tapos, itong nasa unahan na ito, which is k over m, ay literal na i-square root mo lang yan, katulad din nung kanina. Diba? I-square root lang natin ito. O di ganun din na mangyari dito. I-square root mo lang yung k over m, at yung square root na yun, eh dito na yung nasa unahan ng ating time na yan, yung dalawang time. Okay? So, doon galing yung square root na yun. Itong k over m na to, wag yun lang kalilimutan ha, na lagi yan ay naka-square root. Naka-square root yan. So, kaya nagkaroon ng square root of k over m. Okay? At para further nating masimplify itong equation na to, ang dahilan lang kasi dyan ay medyo malaki kasi itong square root of k over m. Ang gagawin na lang natin ay ilalagay natin sa variable yung square root of k over m. Okay? So therefore, our general equation ay ito. Magiging x is equal to c sub 1 sine. Ilalagay mo ngayon yung square root of k over m sa tinatawag nating omega n. Okay? So mamaya ko i-explain yung omega n na yan. But for now, doon mo muna siya, mag-introduce na ako ng bagong variable which is omega n. So therefore, again, we have our general equation which is x. Okay? So yan nga yung nakaderivative, kaya yung x equals to c sub 1 sine omega nt. So yung t nga ay galing sa derivative with respect to time. Plus c sub 2 cosine omega n times t. Where i-declare lang kung ano bang ibig sabihin or yung value ng ating omega n. Na katulad ng sabi ko nga ay siya nga ay equal sa square root of k over m. O double check ko lang, pasensya ko pa ulit-ulit para lang double check. Okay naman yon, hindi ako putol-putol. Hindi naman po, sir. Malinaw. Sige, malinaw. Thank you. Ayan. Siguro ayusin ko pala ito. Anyway, ayun din. Yung isa rin ang dahilan kaya di ko pa may post ay ayusin ko pa. Okay? Padalwa ay may naglipat ang paatang nangyayari. Okay? Double check ko na lang ng final sa sunod na face to face. But anyway, katulang sabi ko medyo delay kasi tayo ng ano ba, 20 minutes. But anyway, okay? Ang sunod ay anyway, ang sunod ay katulad ng sabi ko nga, itong spring mass model ng ito ay nag-move back and forth. Okay? So, nag-move back and forth yan. Okay? At base nga doon sa ating equation na ito, base sa equation na to, itong general equation, yung nasa kabilang na to, yan nga yung vertical axis. Which is way nga yung motion. Yung vertical motion.
So that's why motion nga may X. Sir, nagpupulot po kayo. Total po nga wala. Opo, sir. Dun po sa vertical axis na part po. Ah, okay. Bala yung ba sila dito sa equation. Sabi pa rin. Yung sabi pa rin. Ayan ulit. Try ulit. Nag-restart lang ako. Hindi pa din. Malinaw po yung audio niyo. Malinaw na ulit. Sige. Habang malinaw pa ang aking discussion ayun nga ha, ako ay nasa nagdo-drawing na ako ito. Okay? Itong pagdo-drawing din ito, yan, yung katulad ng kanina, di ba sabi ko nga ay yung Y, wag malilito sa letter lang ha, di ba sabi ko nga ay yung Y na axis, ay yan nga yung ating X, X dito. Okay? Kaya nag-iba lang letter, yung X na taas babangyaan, yan nga yung ating Y axis. Yung Y axis na yan ay magiging X. Okay? Para tama siya doon sa equation. Para yung ating magiging horizontal axis, ay di yan ngayon yung ating time. Time, ito yung vertical. Okay? Okay pa naman. Okay pa naman po. Okay pa, sige. So ulitin ko lang, yung up and down motion, so itong block na to ay mag-move up and down yan. Tapos, yung motion na to, yung horizontal nga ay time. So therefore, habang siya ay nag-move up and down, nag-move yung time. Nagpo-flow siya through time. Na kapag pinalat natin yung position niya, habang siya ay nagpo-flow sa time, okay, ang makukuha natin ay itong drawing na to, itong pula na nasa gitnang ito. Yan. Yan. Again, yung up and down motion niya, which is yung X, ay ipaplat natin against the time, which is ito nga, yung time na yan. At kapag pinalat natin yon, ang mabubuong line ay itong line na ito. Na ang tawag natin sa line na yan ay yung tinatawag nating sine wave. Okay? So, sine wave. At kapag ang isang object ay nag-move or nagpa-follow sa sine wave, ang tawag ngayon natin doon sa motion na yun ay simple harmonic motion or mas shorter ay SHM. Simple harmonic motion. Okay? Kapag ang isang bagay ay pinapollow niya ang sine wave, ang tawag ngayon natin doon sa motion na yun ay simple harmonic motion. Okay? Okay sa simple harmonic motion? Okay po, sir. Malinaw po. Okay. Okay, thank you. Tapos, ang simple harmonic motion ay pwede kasi natin i-drawing using yung bilog and then still following yung dalawang axis natin. So therefore, ito pa rin nga yung negative x at positive x axis at ito nga yung ating time. Okay? Using yung bilog, yung tinatawag na natin sine ng ay Sir, nagcha-chat na po ulit. Yes po, sir. Okay. Pwede na pala siguro antay.
Ayan. Ganun na ulit. Hindi naman ah. Okay na. Okay na po, sir. Okay na. Sige. Tuloy-tuloy na. Medyo bibilis ako kasi huli na nga tayo. Right? So, nandito na nga tayo sa pie part ng simple harmonic motion. At para mapag-drawing tayo ng simple harmonic motion, again, following yung axis kanina na positive, tapos negative. Tapos along the time, gagawa tayo dito ng bilog. At ang gagawin natin ay, yung bilog na yun ay hatiin natin into equal parts or equal angle. So from this example, hinati natin siya by 30 degrees. Okay? Starting again, yung normal na angle natin na pagsusukat, which is ang 0 ay lagi nasa positive x-axis. Okay? Ang 0 ay lagi nasa positive x-axis. Then ang ikot ng ating angle ay laging counterclockwise. Yan, counterclockwise yung direction ng ating angle. So again, hinati natin siya by 30 degrees, katulad na napansin nyo dito. Yan, for every 30 degrees yan, hanggang makabalik tayo sa 360 or yung ating 0. At kung sa paano natin hinati ito, yan, 0, 30, 60, 90, etc. Sa ganun din natin nahatiin yung ating time. Alam ko magkaiba yung time at yung angle, but for now, ganun muna siya. So yung time ay hinati natin din for every 30 degrees hanggang ma-reach natin yung 360. O, kasi gagamitin natin yan mamaya pag nag-plot na tayo ng graph. So ang munang gagawin ay yung lahat ng angle na pinaglalagay natin ay gagawa natin ng vertical line. Again, binibilisan ko habang buo pa yung aking internet. Ayan. So gagawa tayo ng vertical line dyan hanggang syempre dito sa 360 ito. Then after that, babalikan natin yung circle na ginawa natin at yung lahat ng angle na tumama doon sa mismong bilog ay gagawa natin ng horizontal line naman. Kasama itong 0. So yung 0, gawa tayo ng horizontal line. Yung dulo ng 30 degrees ay gagawa tayo ng horizontal line. Ganyan din sa 60 o kahit 90 na lang. Okay? Okay pa? Hindi pa ako putol? Hindi pa po, sir. Okay. Sige. Thank you. Sige. Thank you. Again ha, pasensya kung medyo mabilis na. Tapos ngayon, kukunin lang natin yung intersection na magkapares na angle. So for example, yung 0 angle na to, ay syempre nasa origin kasi nga 0 angle din yan. So ito yung unang na point, 0 at 0. Tapos ang sunod, edi yung 30 degrees na to, ito nga yung kanyang line, ay i-intersect natin siya dito sa 30 degrees na to. Okay? O para lang din malinaw, yung interval ng kada 30 degrees na to ay same lang din ang distance niya. Okay, pare-parehas yung layon niyan sa isa't isa. So yung 30 degrees na to ay intersect natin sa 30 degrees. Yung 60 degrees ay intersect din natin dito sa 60 degrees. At yung 90 ay doon. Okay? Then tutuloy lang natin yan dito sa 120 hanggang makarating tayo dito sa 360. Okay? At kung di ako nagkakamali, ayan nga yung ginawa natin noon tayo gumawa ng harmonic motion nga sa elements. Yun nga lang, kalahating bilog lang. Okay? Ang mahalaga lang kasi doon ay yung mismong bilog lang. Ang mahalaga kasi doon, hindi yung angle. Dito kasi ay, doon tayo, kailangan talaga, doon tayo magsimula ng 0. Kaya mahalaga dito na yung 0, doon ang 0 ang angle. Okay? At ang gusto ko lang kasing sabihin dito, ay yung harmonic motion na sinabi ko dito, which is sine wave, ay pwede rin natin i-represent using bilog. Ayan. Kaya kaninang pag ganito, na naka-impose or nga nakapatong doon sa ating simple harmonic motion, ay pwede rin natin palitan ng bilog katulad nito. Okay? Kasi may kaugnayan nga yung bilog at yung sine wave dito. At katulad din dito kanina, na pinroject natin horizontally yung mga different angle, pagdating dito, ay dito na lang, mas malaki-laki. Ayan. Itong box na to, ay itong box din ito. Okay? Nakatulad na sabi ko kanina, yung sa may parting bilog, ang ginagawa natin siya ay pinoproject natin horizontally. Adi ganun din ang gagawin natin din dito. Ang ipinoproject naman natin horizontally ay kung nasaan yung ating mass. So kung nasaan yung mass natin, project natin horizontally hanggang tumama siya doon sa bilog. So pag pinroject natin horizontally, magkakaroon tayo ng point. Ang point na yun ay itong Q. So itong point na yun ay Q. So sabihin,
kada galaw nitong mass natin ito, mayroon siyang corresponding point dito sa bilog na to. Na Q. Okay? So, hindi lang siya dyan ha. Katulad sabi ko, yan nga ay nag-move up and down. So, any point, any given point or position ng ating block na ito, mayroon yung corresponding Q doon sa bilog. Okay? Tapos, ang ma-observe doon, habang pinaproject natin siya horizontally, yung point na yon, which is yung Q, itong Q yung ito, is traveling doon sa bilog. Umiikot siya doon sa bilog. Okay? At yung bilis ng pag-ikot ng point Q na to doon sa bilog is at a constant speed. Okay? So habang pinoproject mo yan, ang napansin doon ay constant ang speed ng ating bilog na yon, which is represented nga ng common na angle na hati natin dito sa bilog na yon. Kaya dapat talaga maging ganun siya. Okay? So habang pinoproject natin siya horizontally, constant interval, so constant interval means constant speed. Okay? So umiikot yung ating Q at a constant speed. At yung speed na yon ay yun yung omega n na yon na kaninang pinalit natin do square root of K over M. So, sabihin nun, yung kaninang omega n na sinabi ko kanina ay yun pala yung speed ng ating tuldok habang siya ay umiikot dun sa bilog. Okay? Na ang pangalan ng ating omega or omega n is natural circular frequency. Ayan. So, ang tawag natin dito ay natural circular frequency. Again, balikan natin. Ang gusto ko lang sabihin dito ay may kaugnayan kasi yung ating wave na to, which is sine wave, doon sa bilog na pwede natin i-drawing. Okay? True dito, yung ginawa natin sa elements dati sa paggawa ng harmonic motion. Huwag niyo na intindihin kung kalahating bilog or katulad dito isang bilog. Ang mahalaga lang doon ay may kaugnayan ang sine wave sa bilog. Kaya itong sine wave na to ay pwede rin natin palitan ng bilog. At katulad din sa bilog na nagpo-project horizontally, ipinaproject natin din horizontally yung position ng ating mass dun sa bilog. At habang pinaplot natin yan, ma-observe natin na siya ay moving also at a constant speed dun sa bilog, which is represented nga by equal angle nang hinati natin tong bilog na to. Na yung bilis na yon na constant speed, ang tawag nga natin doon ay natural circular frequency. At ito rin ang dahilan, kaya ang letter niya ay omega. Kasi yun nga yung letter na ginagamit natin for rotational speed. Hindi pala, ang tamang pala ay angular speed, sorry. Angular speed. Iba ang rotational speed sa angular speed. Okay kaya yan? Narinig kaya lahat yun? Hindi man ako naputol? Sige. Okay, thank you. Kaya, okay, yung omega n na to, hindi lang basta natin pinaltan. Yung omega n yan, may kaugnayan doon sa bilog. At yung value nga ng speed ng tuldok na yun, habang umiikot doon sa bilog na yun, ay may value tayo na square root of K over M. Okay? Ang pangalan nga yan ay natural circular frequency. At dahil nabanggit ko na rin ang sine wave, katulad nito, ibig sabihin, kailangan din natin ng property ng sine wave. Okay? At ang unang property ng sine wave is yung period. Okay? So, ang period is yung layo ng the same common na point. Okay? Same na consecutive na common na point. Okay? So, kailangan siya i-consecutive. So, isang cycle, edi yun yung common na point. So, therefore, kung ilipat ko lang, so itong common point na to ay ito. Tapos kung gaano man siya kalayo, in terms ng time, kasi nga itong horizontal line na to ay time. Okay? So yung layong yan ay yung time, at yung time na yon ay tinatawag nating period. So yung period ay may equation or may letter na t, at may equation tayo na 2 pi over omega n. Okay? At dahil nga siya in terms of time, so therefore, ang period natin is also in terms of time, which is second. Okay? Then, ang isa pang property ng sine wave is yung frequency. So, ang frequency naman ay kung gaano kadami ang pagtaas-babang ito within certain interval. At yung certain interval na yon ay madalas ay 1 second. So, within 1 second,
ay kung ilan yung pagtaas-baba na nagawa ng ating sine wave. So ito mababa lang kasi may 1, 2, 3 na pagtaas-baba yung sine wave natin. Ito, madami or mataas kasi nga meron tayong 1, tapos 2, tapos 3, 4, 5, and then 6. So ito ay 6. Kumbaga ang bilang, ito ay 3 lang. Okay? Kaya ito, mababa. Ito mataas. High frequency. Tapos ito ay low frequency. Okay? So yun yung characteristic ng frequency kung ilan yung pagtaas-baba. Or another definition na binibigay sa frequency is reciprocal ng ating period. Ayan. At yun lagi ang equation natin. Pero hindi ibig sabihin yan ay mali ang omega n over 2 pi, which is again, reciprocal nga ng ating period. So ito, hindi ito mali. Pero ang pag kasi kinakita ng libro or kahit anong reference, lagi kasing kinokonek ang frequency sa reciprocal ng period, hindi dito sa omega n over 2 pi. So doon siya lagi kodoktong sa reciprocal ng period, hindi itong omega n over 2 pi. So again, ito nga ulit yung sinabi ko kaninang tatlo, yung natural circular frequency which is omega n, yung period, so ito nga yung ating definition ng period which is length of one cycle of the curve. Ito nga in terms ng second or seconds. Then ang frequency ay reciprocal ng period which is it is the number of times the sine wave goes through a complete cycle in the space for 1 second. Itong 1 second nga ito ay pwede pa rin yan pero ang madalas what I mean pwede din pwede kasi mag-iba to basta mahalaga yung lagi may time interval. Na yung time interval ay madalas ay 1 second kasi mas madaling mag-compute ng 1 second. Okay? Kaya siya palaging 1 second. Okay? At dahil nga siya ay reciprocal ng period, so therefore, ang unit niya rin ay kabaliktaran ng second or reciprocal ng second which is 1 over second. Yan, pwedeng 1 over second. Or pwede rin yung iba ay per second. So ang basa dyan sa second to the negative 1 ay per second. Or yung pinaka-popular sa lahat which is yung hertz. So pwede rin hertz. O, para lang din malinaw, kahit anong gamitin nyo dyan, walang problema. Pare-pares naman kasing ibig sabihin nga. Yun nga lang mas popular na gamitin sa hertz para sa frequency. At hindi kayo nagkakamali ng tingin, frequency ito ay frequency rin. Ito walang problema, period second yan. So, ang problema na lang sunod ay itong dalawang ito kasi pare sila ay frequency. So, ang pinakaiba na lang nito dito ay yung mismong word na circular. Kasi nga, sabi ko, yung omega n nga ay yung bilis ng pag-ikot ng bilog ay ng point doon sa bilog. So, dahil umiikot siya doon sa bilog, so mahalaga yung word na circular. Okay? So, kahit mawala yung word na natural, okay, nandun pa rin yung circular. So, therefore, siya pa rin ay omega n. Again, yung n is for the word na natural, pero ang pinakamahalaga lagi yan ay yung circular or circular frequency. At katulad din ito, kung napansin nyo, kahit nandyan yung word na natural, wala yung circular na word, so therefore, siya ay frequency lang or yung f, which is reciprocal nga ng ating period. At kung ang frequency ay 1 over second, ang ating circular frequency ay may unit na radians per second. So, radians per second siya. Kasi nga siya ay bilis ng pag-ikot. Di ba nga ang unit para sa pagbilis ng pag-ikot ay radians per second. Ayan. Okay kaya? Naputol kaya? Okay naman. Okay naman po, sir. Okay naman. Sige. Salamat naman okay na kahit paano. Ayan. Okay? O may point kaya na gusto ulitin? Habang may konting oras pa tayo? O malinaw naman lahat? Sige, willing naman ako umulit kasi naintindihan ko putol-putol. Okay naman po sa akin, sir. Okay naman. Okay ha, maliwanag ha. So ulitin ko lang dito para di maliwanag. Kaya ko ulit binalikan yung ating elements kahit ayaw nyo nang balikan. Kahit ayaw nyo balikan. Yan kasi ang nagduduktong dun sa bilog at yung sine wave.
Kaya talagang dadaanan natin yung ginawa natin sa elements. Yun lang kasi magduduktong doon sa bilog at yung sign. Mahalaga nga yung bilog kasi nga, yun yung sa omega n. Ang omega n nga ay yung pag-ikot, kaya nga circular. Bilog, pag-ikot. Kailangan kong iduktong talaga yung bilog na yun doon sa ating sine wave. Okay? Kaya sine wave, may bilog. Pero katulad sabi ko, since ito nga spring mass model, okay, or para malinaw na rin, basta nakakita kayo ng spring mass model, so para nga masabing spring mass model ay may spring na nakapix yung kabilang dulo at yung kabilang dulo ay may connected na mass. It doesn't matter kung siya ay nakabitin, nakatayo ang spring, nakahiga ang spring, as long as may mass, may connected na spring, at yung spring ay connected sa ground. Yung mismong ito, kahit ito'y nakahiga, nakatayo, o ito nakabitin, since meron tayong spring mass model, so therefore there's no need na para gawin yung kaunahan pa mula sa equilibrium hanggang dito. So ang gagawin na lang ay ipapakita na lang na ito yung omega n, which is square root of k over m, at ang general equation nga natin ay ito. X is equal to c sub 1 sine omega nt plus c sub 2 cosine omega nt. Ayun. O maliwanag kayo yung sinabi kong yun. Malinaw po, sir. Okay, sige. Again, applicable lang siya. Ayan, nakalagay sa ibabaw kung saan siya applicable. Ang tawag na natin ay spring mass model. Okay? Applicable lang siya sa spring mass model. Okay? At titigil na muna ako kasi ang daming information na dumaan. Okay? Puno na ang utak. Digest muna. O, tapos itutuloy natin dito. Okay? Tamang ano? Ano sabi ko? Rafael nga, no? O, Rafael ha, sige, paalala sa akin na dito tayo magsisimula, dito sa from DE na to, as general equation. Sa sunod natin meeting. Okay po, sir. Noted. Okay? Wala mo nang lalabas. Okay? Wala mo nang lalabas at ako'y may gagawin. Okay? Isa pa ha, wala mo nang lalabas. Okay, thank you. Ayan nga. Huling tanong. Baka may tanong. Huling tanong, baka may tanong. Wala na. Sige. So kung wala nang tanong, hanggang dito na muna. So see you next meeting. Okay? Sige, bye-bye. Thank you, sir. Thank you po. Okay.